Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Ngunit bago tayo magtungo sa aktual na video ay tayo muna ay magbasa ng mga komento, hinaing at opinyon ng ating mga netizen. Mas gusto kong ganitong klaseng pagbabalita. Totoo lang ang pinapahayag. May pagsasaliksik, natuto ang manonood, matapang na pagbabalita, napakatotoo, prangkan at walang halong kaimpokrituhan. Very good, high rating po kayo sa akin. Okay ka, Senator Pimentel, dapat panindigan kayo kung saan ang tama. The best, Pimentel, huwag kayo gumaya sa mga ibang senator kahit mali kakampihan, haler, bangag din si Hontiveros. Anong klaseng flood control ang napagawa sa more than 1 billion a day? Sino ang nagawa at sino ang nag-quality inspection sa mga nagawang 5,500 flood control? Pinaglaruan ninyo ang pera ng bayan. Mr. President, wake up! Huwag mo nang depensa ng mga flood control projects na ang ninipis ng semento, wala pang bakal. Pati tulay, walang bakal, my goodness. Pag ganyan ang mga projects mo, di talaga kaya. Only in the Philippines. Oy, BBM, mas malakas pang bagyo sa panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte, pero di ganyan malayo pa lang pinaghahandaan na. At higit sa lahat, di kurakot ang pondo na nakalaan sa flood control. Tinipid kasi wala na natira sa kahihingi ng komisyon ng mga crooks na kontraktor. True, kung ako'y nasa Pinas, nako, yan ang isisigaw ko, people's power na tayo. Huwag na nating hintayin ang susunod na taon, ubos na pera ng kaban ng bayan, lumubo na utang ng Pinas, binibenta na gold reserve natin. Ano pa hinaantay? Hirap ng taong bayan, laganap na ulit ang droga, ano pa maasahan naming mga OFW? Habang buhay na lang kami sa ibang bansa, tapos asan na ambag naming mga OFW? Ang remittances tax namin para sa bayan. Asan na ang kinukurakot ng mga buhaya? Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat and God bless! Sinasabi yung flood control, talagang na-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Tapos na po, pinapaandar ko po yung telepathic ko kung maiintindihan ko yung sinasabi niya. Ano po sabi niya? Buong kasaysayan. Wala akong problem, but also they have to realize there are two sides to this. Sinasabi yung flood control, talagang na-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Marcos Jr., totoo ba yung narinig ko sa buong kasaysayan ng Pilipinas? Mga kareaksyon sa buong kasaysayan daw po ng Pilipinas, na-overwhelm daw yung mga flood control na ganito kanipis. Tapos walang bakal, puro semento at lupa. Tapos yung flood control, pag umihi yung kalabaw, lulubog na. Ay wala palang flood control, bali ako, walang flood control. Sa buong kasaysayan ng Pilipinas, tingnan natin to. Yan po. Oh, ano sabi diyan? Yolanda, 315 kilometers per hour. Yung Christine, 145 kilometers per hour lang. Yolanda, 6,352. Tigok, 1,771. Nawawala. Kay Rolly, 298 kilometers per hour. Marcos Jr., ano yan? Lokohan? Huwag namang ganyan, sir. Nandiyan ka na sa puder. Huwag namang harap-harapan naglolokohan pa tayo. Ano sabi diyan? Rolly, 298 kilometers per hour. 20 lang ang tigok. 3 lang ang nawawala.
Ganyang kagaling si Duterte. Ha? Christine. Hindi pa nangyayari at tama naman yung sinabi niya. Tama po yung sinabi niya. Ito po ay first time sa kasaysayan dahil sa 145 kilometers per hour, mantakin mo, mayroon pang nataudas na 146. At yung iba dyan, baka hindi na naisula dyan. Di ba? Ini-stop na daw yung pagbibilang, ini-stop na. 146 po. Nataudas pa, 145 kilometers per hour lang. Ang sabi niya, ito po ang sabi ni Marcos Jr., 91 injured, 3 missing. Ba, wala naman lukuhan. Eh si PRRD nga, 298 kilometers per hour, si Bagyong Rolly. 20 lang ang natudas, 3 lang ang nawawala. Eh paano? Ang tawag sa presidente natin nun, proactive. Proactive ang tawag dun. Bago pa dumating yung sakuna, na ano na, nailikas na lahat ng tao. Anong sasabihin ng Pangulong Duterte? Ayaw mong lumikas? Gusto mong, likas. Likas. Isang salita lang yan, likas. Ano, gusto mong mataudas doon sa Bagyo, mataudas dito sa ano, di ba? Ganun lang. Para, wala daw ano, meron daw flood control. Naniniwala po ba kayo na merong flood control? Baka merong flood control pero hindi naman yung flood ang kinontrol. Di ba? Baka kinontrol yung bulsa. Di ba? Mantakin mo yan. Pakinggan natin. Wala akong problem. But also they have to realize there are two sides to this. Sinasabi yung flood control, talagang na-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Sa buong kasaysayan ng Pilipinas, sa buong kasaysayan ng Pilipinas, ilang taon na ba yung Pilipinas? 3 taon? Baka akala niya nung nagsimula siya maging presidente, doon lang nagsimula ang kasaysayan ng Pilipinas. Pakitanong nga sa mga scientists kung ilang taon na yung Pilipinas, sabi niya sa buong kasaysayan ng Pilipinas, hindi na-overwhelm daw yung mga flood control. Sige, sabihin na po natin, mahal na Marcos Jr., na-overwhelm na yung flood control. Yung mga tao hindi tinanggal doon sa affected area. Pero hindi ako naniniwalang ma-overwhelm ang flood control. Flood control nga yan eh. Dapat inisip na nila gaano ba kataas ang tubig. Di ba? Ibig sabihin yan, baka yung flood control, imbes na ganyan kalaki ang itatayo, ang itinayo, ganyan lang. Tapos, ang ginamit pang materyales, yung walastik yan. Marcos Jr., ang dami nang nasiraan ng bahay, ang dami nang nawalan ng buhay, ang dami ng mga, wag naman ganyan. Lolokohin mo pa yung taong bayan harap-harapan sa buong kasaysayan. Sa buong kasaysayan daw po, sabi ni Marcos Jr. Narinig po ninyo yun sa buong kasaysayan. O, pakinggan nyo. Wala akong problem. But also they have to realize there are two sides to this. Sinasabi yung flood control, talagang na-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Wala akong... Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Ayun si Remula, shock na naman, shock. Na-shock si Remula, Ayan si Remula. Shock siya, Anyway, mga ka-reaction, kayo nang bahala sa comment section kung anong gagawin natin, di ba? Kayo na pong bahala.
So anyway, dadako na tayo kayo, no, kay Dan Fernandez. Ano naman kaya ang problema ni Dan Fernandez kung kani-kanino na naman siya nagpa-interview? Kasi ang tingin ko, it will be unfair naman din sa Quadcom kung hindi natin madidinig at maiimbitahan yung ating pong dating Pangulo. Kasi Yeah. po, nakita ko naman that there are sufficient deliberation doon sa Senado, doon sa mga pinitawan salita ng ating dating Pangulo. Opo. And it will be sufficient. But of course, meron pang mga bagay na about the reward system or the cash reward, Opo. yung hindi talaga nabusisi masyado. Ayun. And most likely, yung mga members din, they wanted to ask also yung former president. Teka lang, magre-react po ako dito. Yun the reward system hindi nabusising masyado. Hindi ba nabusising masyado yung reward system? Nagkumanta na nga si Grillardo. Ang sanabi ni Grillardo, yung reward system ay tinuunuutos nyo lang sa mga witness. Ano sabi ni Grillardo? Basta't umagri ka na mayroong reward system, umagri ka. Eh, hindi umagri yung tao. Ibig mo ba sabihin nun, hindi pa nabusisi yun? Doon pa lang kay Grillardo, alam na ang reward system ay isang basta't mag-agree ka, confirm. Yung reward system totoo. Tapos na yun. Yun ang ibig sabihin noon, si Grillardo, kumanta na. Anong kinanta niya? Wala sa tono. Wala sa tono sa pandinig ninyo. Pero sa pandinig namin, ay tonong-tono. Alay, mantakin mo yan, ano? Alay, meron palang barakuhan dyan, no. Hindi talaga ako makapag-get over kay Marcos Jr., no? Ang sabi niya, sa kasaysayan ng Pilipinas, hindi pa nangyayari yan. Wala nga ang Pilipinas, siguro 3 years old pa lang. Of course, nasa ano naman po yan, nasa kanya kung atin siya o hindi. So, tuloy po ang imbitasyon nyo kung sakasakalit. Kailan nyo ho planong maimbitahan, Congressman Dan, sir? Opo, ngayon po ay magmi-meeting po kami ng alas Yeah. 10 para ma-discuss din po yan. At Opo. alam ko, meron na rin invitasyon na ano yan, continuing Opo. invitation po yung Tingnan mo, mag-English lang eh. Continuous daw, continuous. Mag-Tagalog ka na lang kasi. Yung, di ba? Tagalogin mo na lang yun. Di ba? Pa-English ka pa. Google mo muna, Brad. nasa kanya. Kaya I Oo. think, I hope that he will be appearing on the next hearing. Oh, pati. He will be appearing on that hearing. Galing, ano? Hindi, he will be appearing, ha? Magaling. Appear tayo, appear. Yan. Magaling, ano? So, ito. Nag-ingay na naman po si Dan Fernandez, ha? Hindi pa tapos magugas ng kamay. Hindi raw binubulat-lat doon yung reward system. Kumanta na nga si Grillardo. Anong ibig sabihin noon? Yung reward system ay imbento, sabi ni Grillardo. Saan nyo galing yung reward system? Sabi ni Grillardo, basta't i-confirm mo. Sabi mo raw sa kay Grillardo, si Dan Fernandez daw. Basta't i-confirm mo na may reward system. Ganun yun. Dan, ganun. Malupit. Diba? Walang ganyanan, Dan. Ha? Kanino kayo nagmanang puro mga sinungaling? Malupit no? Malupit. Anyway, Dan, ayan na kita kasi unang-una, naiintindihan ko yung pinagdadaanan mo, Dan. Ang pinagdadaanan mo, natukal. Anong ibig sabihin nun? Huli! Mga diskarte ninyong malupit kayong dalawa ni Benny Abante, ayun, nagagaling daw niya sa charts. Nangaral siya, bawal magsinungaling. Si Benny daw ang pangaral niya ngayon, bawal magsinungaling, bawal magnakaw. Di ba? Ganun yun. Bawal mag-corrupt. Paano kaya ipipreach ni Benny Abante ang bawal mag-corrupt? Basta't mag-corrupt kayo, huwag kayong mag-corrupt. Huwag lang halata. Ganun. Malupit, no?
preacher pala si Benny Abante. Hindi ko alam kung paano siya gumawa ng sermon. Bawal magnakaw, bawal magkurap, bawal maglabas ng dila. Di ba ganun yun? Act of lasciviousness ba yun? Malupit din to si Benny, ano? Pero ayan na kita sa dila mo. Dila mo yan, hindi ko pakikalaman yan. Saan man makarating yung dila mo na yan? Mantakin mo sa edad mong yan, pipicturan mo yung sarili mo, litawan dila mo. Mismong sarili mo, binabastos mo, Benny Abante. Saan ka makakakita sa edad mo, itatapat mo sa salamin, tapos pipicturan mo yung sarili mo. Ipopost mo, gano'n. Para kaninin dila na yun. Dito, mayroong mensahe si Senator Coco Pimentel kay Benny Abante. Meron siya mensahe. Pakinggan po natin dito. Meron mensahe ito. Did you feel any pressure because at one point in time you were actually By the way po, tatagalugin ko na lang ito. Medyo may halong English. Pipilitin ko pong paandar nitong telepathic ko para umandar po at may translate ko ng Tagalog. Marami po tayong mga kababayan dyan na gustong-gusto yung pagta-translate ko. Di ba? O, translate natin ha. Pag mali yung translation, bahala na kayo. Alright, let's go. did you feel any pressure because at one point in time you were actually a supporter of former President Duterte? You were a believer before the whole PDP Laban issue. Is you were one of those who supported Duterte early, right? Sabi po niya, hindi ka ba na-pressure, hindi ka ba nahirapan na gampanan ng isang pag-imbestiga o isang hearing, pagdinig, yan. Na dati alam namin na ikaw ay kaibigan at kaalyado ni President Duterte. Yun po yun. Sige, matapos tayo niyan 3 oras pag ginagawa ko. Huwag kayong alis, itatranslate ko lahat to. Ha? Walang alis, ang umalis ay isang bakulaw. Alright. Did you feel that kind of a pressure? Naramdaman mo ba yung uri ng pagpisil? Ay, pagpisil ba yun? Pressure. Basta yun, alam nyo na yung pressure cooker. Now, what do you make of Representative Abante? So, doon po narinig natin mga ka-reaction, hindi, parang pinapakita dito ni Senator Coco Pimentel, walang personalan. Di ba? Hindi na kami close kasi nga meron kaming dispute sa leadership ng PDP Laban, kung sino maglilid. Pero hindi ibig sabihin nun, na dahil meron kaming hindi pagkakaunawaan, ay sasabihin ko na guilty siya. At hindi rin ibig sabihin, na dahil kakampi ko siya dati, ay kakampihan ko siya. Sabi niya ako, ano lang ako, patas. So wala kayong aalalahanin na meron siyang impluwensya sa akin. Di ba? Yan ang pinapalabas niya. Pero, hindi yun ang nakita natin. Ang nakita natin ay ayaw ng mga kalaban kasi sabi nila masyado siyang malambot kay Pangulong Duterte. Sabi ng karamihan na nakakita, para daw pinabayaan niya lang ang Pangulong Duterte na magmura, na gawin ang gusto niya. Siya yung nakaupo, yan ang magagawa natin doon. Hindi, meron pong kapagpaliwanagan yan. Ito, hintayin po natin Ipapaliwanag niya lahat yun kung bakit nagawang magmura ng magmura. At nagawang inayaan siyang magsalita ng magsalita. Ayan, tuloy natin para wala namang sisiyan. Okay. What is there? What is the evidence? Okay. And now, what do you make of Representative Abante? We often talk about interparliamentary courtesy. What do you make of Representative Abante criticizing you? How you conducted yourself when, let's face it, you and other colleagues don't criticize the lower house, or now they conduct their own hearings. Ako nga, So, tatagalugin ko po yun. Anong masasabi mo kay Abante na nagsalita siya na parang laban sa'yo, kinikriticize ka niya dahil sa paraan ng iyong pamamagitan, yung ikaw ang namagitan, ikaw ang may hawak ng martilyo. Anong masasabi mo kay Abante? Ito, makinig ka, Benny Abante, makinig ka dito.
Actually, I have refrained from commenting on how Quadcom conducts its hearings. Pero siguro, I will just allow that as a constituent abante. Siguro ganun na lang. I will just accept his criticism because he is also my constituent. Diba, national yung constituency namin eh. So, he is my constituent, our constituent. So, he has the right to criticize us. Pero ganito na lang kasi. Ayun, narinig mo yun, Abante. Explain ko po yun, ha? Sa lahat po na nag-request na Tagalogin ko. Si Abante daw ay constituent niya. Ibig sabihin, si Abante ay maliit lang. Nasa ilalim niya. Constituent lang kita kasi ako national. Ikaw, congressman ka lang. Sa madalit salita po, suplak, binutata po, pinahiya si Abante. Nitong si Senator Coco Pimentel, sabi niya, constituent lang kita. Ibig sabihin, nasasakupan kita. Kung si Abante meron siyang nasasakupan, si Coco Pimentel kasama si Abante sa mga nasasakupan niya. So, constituent kita, sabi niya. Ito, pakinggan niyo po ha. Kasi si Coco Pimentel, ano po yan? National. Ito po, pakinggan niyo. Lower house, or now they conduct their own hearings? Ako nga, actually, I have refrained from commenting on how Quadcom conducts its hearings. Pero siguro, I will just allow that as a constituent abante. Siguro ganun. Constituent Abante. Kasi si Coco Pimentel, lawyer, top-notcher ha, by the way. Top-notcher. Si Abante ano? Lawyer ba yan? Lawyer? Oh, pastor daw. Dawa daw. Plastic, bastusin mo yung sarili mo, labas mo yung dila mo, tapos pipicturan mo yung sarili mo, ipopos mo, ganon. Ano yun? Yun na lang, I will just accept his criticism because he is also my constituent. Diba, national yung constituency namin eh. Oh. Oh, di ba? Sabi niya, constituent lang kita. Sige, ngawa ka ng ngawa. Walang respeto sa senador, no? So, he is my constituent, our constituent. So, he has the right to criticize us. Pero ganito na lang kasi, yung Quadcom na yan, why don't they just subpoena the former president and require his appearance before them? Ang dami rin nila kasing cheche boreche na invite, not invite, not invite. Subpoena nyo na lang, and then pag nandiyan na sa harap ninyo, then get the information that you want to get, and I hope that your proceedings will be more perfect than ours. Okay, so I want to ask you this. Ang dami nyo kasing cheche-bureche, mga Quadcom. Isubpina nyo raw. Kaya nyo isubpina? Subukan nyo. Tapos, i-cite in contempt nyo pag hindi pumunta dyan, ha? Sige. Meron pa dito. Pakinggan natin, ha? Hindi pa tapos to. You have Representative Robert Ace Barbers now saying that Duterte didn't look like he was of frail health when he attended the Senate probe. And he said that he was hoping that Duterte would show up at the next Quadcom hearing. Ang tanong ko, if the Quadcom subpoenas the former president and he refuses to appear, given he is a former president, can you actually cite him in contempt or have him arrested? Is that allowed? House rules, can we ask them about their house rules? Okay. Ang tanong po dito, ni Karen Davila, si Karen Davila ba to? Si Karen Davila, sabi niya, kaya nyo bang i-cite in contempt? Ito, pakinggan po ninyo siya, no, ha, si Coco Pimentel. Interesting po ito. Napakatalinong nilalang na ito. Maniwala po kayo sa akin, matalinong nilalang si Coco Pimentel. Hindi ibig sabihin na hindi niya kaalyado ang Pangulong Duterte, hindi na siya matalino. Ay, matalino po. Diba? Huwag natin igaya kay Marcos Jr. to. So magkaiba yun. Let me explain the subcommittee's rule. Kasi I am not an ordinary committee, I'm just a subcommittee. Actually, the subcommittee has been deprived of the power to cite in contempt.
Because that's the section 20 of our rule. So siguro doon lang yung mga tao na nakita nila na Naguguluhan. committee hearing ito sa Quadcom, ang bilis ng trigger happy sila ron sa pagdating sa contempt eh. Puno na yata ngayon detention center nila. Puno na. May overflow na sa Women's Correctional, sa Bilibid ba or what sa Quezon City Jail. Oh. So meron silang power to cite in contempt and they've been freely been citing, generously been citing people in contempt. The regular committees ng Senate, meron din power to cite in contempt, but a subcommittee, wala. Okay. So do you think this is one of the reasons why you have critics saying Duterte called the shots? He took control of the Senate subcommittee. Do you think that was true? And do you think it's because it was a subcommittee? No, hindi naman. Even if I had the power to cite in contempt, the question is would I have exercised the power? I don't think that we have crossed any line to have cited the former president in contempt, di ba? I mean, at saka you do not do that unnecessarily kasi that's why it's a hearing before a legislative body. You know that there is some politics involved eh. Sometimes the person would want to be cited in contempt, hindi ba? So, ingat din tayo. We don't give in to the plan or to the desire of that person. So but at any rate, that subcommittee. Narinig po ninyo yun kung gaano katalino si Coco Pimentel. Sabi niya, kahit merong power na i-cite in contempt si Duterte doon nung panahong yun, mag-ingat kayo kasi nga merong involved na politics dyan. Kasi si Pangulong Duterte nabasa ni Coco Pimentel na gustong-gusto ni Pangulong Duterte na i-cite siya in contempt. Alalahanin po ninyo anong sinabi ng Pangulong Duterte nung bago siya pumunta dyan. Baka makukulong na ako at dala niyo ako ng chicken sandwich. Talagang plano na ng Pangulong Duterte na magpa-contempt siya, kaya sigaw ng sigaw, mura ng mura. Kaya lang hindi siya kinontempt. Kasi nga, itong si Senator Coco Pimentel ay matalino. Meron kasing involved na politics. Pag sinight in contempt mo si Pangulong Duterte, yun na ang simula ng katapusan. Di ba? Kaya lang, si Coco Pimentel sabi niya, hindi pa ito on time. Huwag muna natin, maaga pa. Hindi muna ito yung time na natin siya in contempt. Pag talaga nag-iinit na yung taong bayan, gusto na magalsa, ano ba yan? May nabasa ako EDSA Revolution 3, wag naman. People's Power 3 daw. Merong mga nagko-comments, People's Power 3. Sa Friday, November 7? Kailan ba yun? Meron daw, sa Friday daw. Merong mga nagko-comments, People's Power 3. Comments lang naman yun, hindi pa natin nakikita. Baka nagtitrip lang. Gusto nyo, pumunta kayo doon sa EDSA. Sa anong araw? November 8 daw, Friday. Baka fake news lang yun. Gusto nyo malaman, punta kayo doon, November 8, Friday. Mga 3 milyon ang kailangan doon. Di ba? Kaya dito, si Coco Pimentel, matalino, hindi niya sinight in contempt. Kasi pag sinight niya in contempt, mayroong political, repercussion o balik. Hindi siya mananalo sa Marikina. Ngayon, medyo marami nagkagusto sa kanya. Di ba? Magaling siya, ganyan. Hindi siya masyadong matigas kay Pangulong Duterte. Ligtas. Magaling din ito. Magaling din magganon-ganon. Yung pagganon-ganon, yung eleksyon, Brad. Huwag mong babanatan si Duterte. Pag binanatan mo si Duterte, bukas na bukas, yun, tapos ka. Kaya magaling tong si Coco Pimentel. Dapat nating taga Marikina, kung saan man, consider nyo po si Coco Pimentel. Ayan, meron pong yan. Merong utak. Sabagay, lahat naman tayo may utak Ang pagkakabilang ng utak ninyo sa utak ni Coco Pimentel, yung utak niya sa kanya, yung utak nyo sa inyo. Kalimutan muna natin utak-utak na yan. Napapalayo tayo. Ito, tuloy natin. He has no power to cite in contempt. The point is,
Okay, the plan was to end at 4 o'clock. We ended at around 7 o'clock. So we had three extra hours. Garma was not there. Leonardo was not there. Espinosa was not there. So we give it to this witness who rarely makes public appearances or official appearances before government bodies. Let's give it to him. Okay, salita. Okay, pero ang ano doon is, ang iba kasi na paulit-ulit, siguro mga 3 to 4 times nasabi. Pero okay, let us, because that is also valuable for us investigators to see kung consistent ba yung, even if you repeat something, are you consistently repeating something? So, we will now be convinced that, okay, this is really his stand on this particular issue because he stated it 3 times and the statement is really perfectly the same. So that may value din po lahat yun. But Di ba? Malinaw na malinaw po sinabi ni Senator Coco Pimentel na pag sinight mo in contempt, may political na ano dyan involved. Yun. Di ba? Show up at the next Quadcom hearing. Ang tanong ko, if the Quadcom subpoenas the former president and he refuses to appear, given he is a former president, can you actually cite him in contempt or have him arrested? Is that allowed? House rules, can we ask them about their house rules? Okay. Pero So magkaiba yun. Let me explain the subcommittee's rule kasi I am not an ordinary committee, I'm just a subcommittee. Actually, the subcommittee has been deprived of the power to cite in contempt. Because that's the section 20 of our rule. So siguro doon lang yung mga tao na nakita nila na Naguguluhan. committee hearing ito sa Quadcom, ang bilis ng trigger happy sila ron sa pagdating sa contempt eh. Puno na yata ngayon detention center nila. Puno na. May overflow na sa Women's Correctional, sa Bilibid ba or sa Quezon City Jail. So meron silang power to cite in contempt and they've been freely been citing, generously been citing people in contempt. The regular committees ng Senate, meron din power to cite in contempt, but a subcommittee, wala. Okay. So do you think this is one of the reasons why you have critics saying Duterte called the shots? He took control of the Senate subcommittee. Do you think that was true? And do you think it's because it was a subcommittee? No, hindi naman. Even if I had the power to cite in contempt, the question is would I have exercised the power? I don't think that we have crossed any line to have cited the former president in contempt, di ba? I mean, at saka you do not do that unnecessarily kasi that's why it's a hearing before a legislative body. You know that there is some politics involved eh. Sometimes the person would want to be cited in contempt, hindi ba? So, ingat din tayo. We don't give in to the plan or to the desire of that person. So but at any rate, that subcommittee has no power to cite in contempt. Idol ko si Coco Pimentel. Magaling sumayaw. Hindi, okay po yung ginawa niya kasi kung hindi niya ginawa yun, pag sinabi niya yung contempt ito, si Coco bukas tapos na. Baka makakailang boto lang sa Marikina. Ngayon, medyo marami-rami, di ba? Katulad natin,